Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa material variance. Paano nga ba natin kinocompute ang variances sa materials at ano ang iba't ibang klase ng variances pag nagko-compute tayo ng materials variance? At ano yung pwede nating maging technique para magsasagot tayo ng ating materials variances? Okay, sige, start tayo. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa materials variance. Ayan. So dun sa ating last lecture video, diniscuss natin kung ano yung ibig sabihin ng variance analysis model. Ano? Paano ba nagko-compute ng variance? Meron tayong diniscuss doon na one-way variance at saka two-way variance. Pag sinabing one-way variance, isang variance na ang kinumpute mo and that is the difference ng actual tsaka nung standard. Pag sinabing two-way variance, yung one-way variance, hinimay mo pa sa dalawa. Bakit ba nagkakaroon ng variance? Kasi may dalawang variance pa na tinitingnan tayo. So dito sa materials variance, meron siyang two-way variance din. Okay? Bakit ba nagkakaroon ng pagkakaiba or variances? Dahil sa presyo, price, at dahil sa quantity. Yan. Saan ba nagkakaroon ng pagkakaiba sa presyo? Pwede kasing ganito. Ah, yung binili mo na materyales na gagamitin mo sa production, iba yung actual na presyo niya dun sa standard price na sinet ng management. For example, ang material na gagamitin mo ay frame sa bike. Yung bike frame, ganito. Yan. Bawa ay ito. Yan, parang ganyan, di ba? Yan, ito frame yan. Basta frame yan. Anyway, so yung price nung frame ng bike na binili mo para nagagamitin sa production, iba siya dun sa standard na sinet ng management. So nagkakaroon tayo ng variance sa price during purchase. So nung binili mo, sabi ng management, dapat makabili ka ng ganitong presyo lang. Eh ang actual mong nabili, ganitong presyo. Siyempre hindi naman papayag si supplier. Iba yung presyo niya sa presyo ng management. So susundin ni supplier yung presyo niya, yung kanyang binebenta eh. So nagkakaroon tuloy ng variance sa price nung time na binili mo yung material. Tapos, okay, yung isa pang variance sa price, nagkaroon ka ng difference sa price nung time na ginagamit mo na. So during usage, iba yung standard cost ng material kaya dun sa actual cost ng material. Okay? So therefore, pwedeng iba yung presyo ng supplier during the time of purchase, pwedeng na iba ngayon yung actual cost nung time na siya ay pinroduce mo na or gagamitin mo na sa production. Nagigets ba? Ulitin natin. Halimbawa, nung binibili mo yung frame, nagkaroon ka ng 1,000 pesos actual price, sabi ng supplier. Okay? Nung gagamitin mo na yung frame sa production, kasi let's say natagalan bago mo nagamit yun. Yung 1,000 pesos na frame, actual, nung binili mo siya, nag-iba na yung presyo niya, actual. So siya ay, let's say, naging 1,100. Yun yung actual price nung time na ginagamit mo na during the time of production. Ito kasi during the time of purchase. Tapos, meron ka pang standard. Yan. So ngayon, ano yung gagamitin natin? Meron tayong tinatawag na point of purchase. Point of purchase. Mamaya, babalikan ko yan. Point of purchase model. Yan, babalikan ko yan. Pagdating sa quantity, syempre, isa lang yan, usage. Nagkakaroon ng variance sa quantity nung time na gagamitin mo na yung quantity during production. Halimbawa, ang dapat magamit mo lang sa isang mountain bike na frame ay isa lang. Yun yung standard. Eh, actual mong nagamit, dalawa. So, nagkaroon ka ng variance sa quantity. So, yun, malinaw yun. Madaling maintindihan yun. Okay? So, ngayon, yung two-way variance natin, meron tayong tinatawag na dun sa one-way variance, magiging dalawang ano siya, two-way. So yung mangyayari is actual price times actual quantity and then standard price and actual quantity. Okay? So mapapansin natin actual quantity yung hindi yung walang pagkakaiba pero yung price meron kaya nagkaroon tayo ng variance sa price.
Tawag natin dyan, materials price variance. And then yung isa naman, standard price and standard quantity. So nagkaroon ng difference tayo ay sa quantity, pero yung price niya pare standard. So tawag natin dyan, materials quantity variance. Okay? So ngayon, kung tatandaan niyo yung materials variance, ito ang basa dyan, apak, sapak, standard. Yan. Ulit natin, apak, sapak, standard. Basta manapak kayo dyan. Apak, sapak, and standard. Yan. So, ito yung two-way. Tapos, pag pinag-combine mo yung dalawang variance ng price at saka quantity, meron kang materials variance. So, ang question ngayon, itong actual quantity, meron kasing dalawang instances yan eh. Iba yung presyo nung actual na quantity nung binili mo, ito yung during the time of purchase, tapos iba yung cost ng materials nung ginamit mo. Okay? So ito kasi materials price variance, meron tayong dalawang variance sa pwedeng tingnan diyan. Doon sa materials price variance. At the time of purchase, at the time of purchase, and then at the time of usage. At the time of usage. So again, bakit ba nagkakaroon tayo ng variance? Nung time na binibili mo, yung binibili mong materyales, iba yung presyo niya sa standard natin. O kaya naman, nung time na ginagamit mo na yung materyales para sa production, iba yung cost niya versus sa standard. Kaya nagkaroon tayo ng dalawang klase ng materials price variance at the time of purchase, at the time of usage. Ngayon, if the problem is silent, paano pag hindi sinabi kung kailan nagkaroon ng price variance? At the time of purchase or the time of usage? Ang i-assume natin, nagkaroon tayo ng variance at the time of purchase. Yun yung sinasabi sa point of purchase model. Ang sabi kasi, i-record natin ang variance. Variance is recorded at the earliest time. Is recorded at the earliest time. Ibig sabihin, kung saan yung pinakang maaga na detect mo yung variance, dun dapat siya i-record. So meaning, kung dun sa purchase pa lang may variance na, dapat dun mo i-record yung price variance at hindi kung kailan mo gagamitin yung materials. Okay? Take note ha, yung materials price variance is not about yung actual na quantity binili mo at standard quantity na binili mo. Walang ganun. Ito'y actual quantity. Yan. So therefore, nagkaroon tayo ng variance at the time of purchase kasi yung price na binigay ni supplier ay iba doon sa price na sinet ng management. Kaya nagkaroon tayo ng variance at the time of purchase. And under the point of purchase model, i-record natin siya at the time of purchase kasi yun yung earliest time na detect natin yung variance. Okay? So yun yung sinasabi natin sa point of purchase material variance model. Ang kaso nga lang, kung ito ay at the time of purchase, tapos ito naman quantity at usage, hindi mo pwedeng i-combine yung dalawa para magkaroon ka ng one-way variance kasi magkaiba sila ng time. Okay? So, hindi mo pwedeng i-combine yan. Okay? I mean, hindi mo pwedeng gamitin yung actual quantity nito dito, bawa ito. Tapos ito rin ang gagamitin mong actual quantity para dito. Magkakamali ka. Kasi ito, actual quantity at the time of purchase nung kino-compute mo yung price variance. Pagdating mo na ngayon sa quantity variance, yung actual quantity ay hindi na ngayon purchase, kundi usage na. So, hahanapin mo yung quantity na ginamit. Okay? Pero kung yung quantity na binili, actual, at yung actual quantity na ginamit ay same lang, edi wala ka namang problema, gamitin mo parehas yan. Okay? So, meron tayong example maya-maya para at least meron kayong idea kung ano yung sinasabi ko. Basta tatandaan natin ito, yung ating materials variance, apak, sapak, tsaka yung standard natin. Okay? Yung materials price variance is
at the time of purchase kung problem is silent. Pero pag problem is sinabi at the time of usage, edi yung at the time of usage. Yung quantity variance, ang ating i-consider is yung quantity used, actual at saka yung standard. Okay? So, yun yung ating materials price variance tsaka materials quantity variance. So, kung lalagyan natin siya sa mathematical equation, ito siya. Materials price variance is equal to uh, actual price minus standard price times actual quantity purchased kung silent, if silent. Okay? Then yung materials quantity variance is equal to actual quantity minus standard quantity times standard quantity times standard price. So, yan yung used, quantity used. So again, kapag yung actual mo mas malaki kaysa sa standard, lagi yan unfavorable. Okay? Kasi yung dapat mo nang gastusin ay mas maliit sa actual mong nagastos. Or yung actual mong nagastos ay mas malaki kaysa sa dapat mo lang gastusin, unfavorable yun, hindi yun pabor. Okay, halimbawa na lang, yung price, actual price, mas malaki sa standard price. E di mas ka dun, parang napamahal ka. E di unfavorable yun. Meron kang unfavorable materials price variance. O kaya naman yung actual mong ginamit sa production ay mas malaki kaysa doon sa dapat mo lang gamitin, meron kang unfavorable materials quantity variance. On the other hand, kapag yung actually mas maliit kaysa sa standard mo, favorable yan. Halimbawa, yung dapat mo lang gastusin nung time na binibili mo yung materials ay mas malaki kaysa doon sa nagastos mo, o nakatipid ka, pabor yun. O kaya naman, yung dapat mo lang gamitin sa production ay mas malaki doon sa actual mong nagamit, nakatipid ka sa materials na nagamit, favorable din yun. Okay? So tatandaan natin na yung materials variance natin, merong price variance tsaka quantity variance. Yung price variance nga lang ay titingnan mo kung kailan nagkaroon ng variance. At the time of purchase or at the time of usage. Okay? Pero yung materials price variance tsaka materials quantity variance, ang formula niya, apak sa pak standard. Pagmaminusin natin yung tatlong yan. Okay? Apak minus sapak minus standard. So makukuha mo yung price variance tsaka quantity variance. So remember, at the time of purchase, yung ating price variance if the problem is silent. Okay? Kasi nga, ang reason natin, variance is recorded at the earliest time detected. Okay? Yan. Tapos yung favorable and favorable, depende na lang kung mas malaki yung actual or yung standard. Okay? Sige, example tayo para meron tayong application ng ating diniscuss. Next slide tayo. Okay, so meron tayo ditong nireading problem or example para mas ma-apply natin yung diniscuss natin kanina. So basahin ko muna yung problem. RMV Publishing Company's cost and quantities of paper consumed in manufacturing's 2024 planner were as follows. So meron tayong actual unit purchase price, 0.10 per page, standard unit price, 0.11 per page, standard quantity for good production, 98,000 pages, actual quantity purchase during November, 120,000 pages, and actual quantity used in November, 110,000 pages. So, ang requirements natin, letter A, compute the materials price variance based on quantity purchased. And letter B, calculate the material quantity variance. So, two-way variance ng materials ang ating hahanapin. So, pag materials variances, ilatag niyo muna yung formula. So, meron tayong apak, sapak, and standard. Yan. Tinayo ko lang. Usually, pahaba yung ginawa natin kanina, no? Tinayo ko lang para hindi masyadong space consuming. So, yung apak tsaka sapak, dahil sa price nagkaiba sila, yan yung ating materials price variance. At yung sapak tsaka standard, yan naman yung ating materials quantity variance. So, gaya na sinabi ko kanina, yung price variance may dalawang senaryo. At the time of purchase and at the time of usage. Kagaya nito,
Yung actual price, given na, 0.10. Standard price, given na, 0.11. Actual quantity, dalawa yung given. Actual quantity purchased at saka actual quantity used. Anong gagamitin natin? So, titingnan nyo kung ano yung sinasabi sa requirement. Sabi dito, based on quantity purchased. So, therefore, ito yung titingnan natin. Actual quantity purchased. Okay? If the problem is silent, paano siya pag hindi sinabi? Yun pa din. Kasi nga, ang reason natin, point of purchase model ng materials variance is kung kailan mo na ramdaman yung variance at the earliest time nagkakaroon ka ng variance is purchases. Nagkaiba yung actual price doon sa standard price nung binili mo siya. Kaya ang gagamitin mo, quantity purchased. So therefore, actual price is 0.10 times actual quantity of 120,000 pages kasi 0.10 daw ang isang page. Tapos standard price mo, 0.11 times actual quantity, same, 120,000. So meron ka ditong 12,000 and meron ka ditong 13,200. So pag minusin mo yung dalawa, so minus, ang sagot mo dyan is 12,000 minus 13,200, negative 1,200. So dahil mas malaki yung standard kaysa sa actual, mas malaki yung ating standard kaysa sa actual, favorable yan. So meron tayong favorable materials price variance by 1,200. Okay? On the other hand, yung inyong sapak, tsaka yung standard, yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung 120,000 kasi yan ay based on purchase. So ngayon, ang gagawin natin, ilalagay ko muna ulit dito yung sapak. Yan. Ito yung ating quantity variance. Now, yung standard price given na is 0.11. So 0.11 yung standard price natin. Yan. Yung actual quantity tsaka standard quantity based on usage. Pag quantity variance, based on usage tayo. So hindi natin pwedeng gamitin itong 120 kasi yan ay purchased. So dito tayo sa use based on actual quantity used. So times 110,000. Standard quantity is 98,000. Yan. So 0.11 times 110 is 12,100 and then 0.11 times 98, 10,780. So therefore, minusin mo yung dalawa, 12,100 minus 10,780, meron kang 1,320, mas malaki yung ating actual quantity sa standard quantity. So therefore, meron kang unfavorable. Unfavorable. Yan. So kung kukupitin natin yung materials variance, combine mo yung dalawa. Yan. Kaya lang, magkaiba sila, no? Kasi ito at the time of purchase and yung isa at the time of usage. Pero since parehas naman silang variances, computin natin, i-combine na lang natin. Mas malaki yung unfavorable sa favorable, so therefore, 1,320 minus 1,2, parehas silang, magkaiba sila. Meron kang 120 unfavorable, that is your materials variance. Kung parehas silang favorable, di pag-addin mo sila. Kung parehas unfavorable, pag-addin mo din. Pero kung magkaiba sila, favorable tsaka unfavorable, tingnan mo kung ano yung mas malaki. Tapos yun yung maiiwan. Okay? So again, this is your answer for letter A, 1,200 materials price variance. And then based on quantity purchased. And then this is your answer for letter B, materials quantity variance, 1,320 unfavorable. So all in all, you have unfavorable of 120. Yan, 120. Okay? So ingat lang pag magsasagot tayo ng price variance, tingnan kung ano yung pinapahanap, quantity purchase ba or quantity use.
Pero yung quantity variance, stick tayo dun sa quantity used. Kasi doon na nagkakaroon tayo ng variance sa usage pag quantity variance sa pinag-uusapan. So this is a simple exercise about materials variances, no? About price and quantity. Take note, ito ay for each kind of material. Paano kung marami kang raw material? E di isa-isa mong kukumpitin yung kanilang materials variances. So ito ay isang klase lang ng materials muna. Okay? So, next video, pag-uusapan naman natin yung labor variance at saka yung overhead variances. So, again, tatandaan natin dito, APAC, SAPAC, and standard. Pag mag-compute tayo ng ating materials variances. So, yun lamang at aral kayo mabuti. Ingay palagi. Bye-bye!